Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Naman maglalabas ng pera itong si Bong Revilla, itong si Pampilo Ping Lacson, yung presensya nila dyan sa alyansa na yan, sila nga yung nagdadala ng boto kasi pagka nag-alisan sila, pwede silang tumakbo ng independent, di ba? Ang deal ho siguro dito sa mga kandidato na to, wala kayong gagastusin. Ako lahat bahala dyan. Basta sumama lang kayo sa alyansa. Kasi meron mga, kumbaga meron ho silang mga balwarte. Yung PNP, kay Pinky yan, di ba? Si Pinky bahala dyan. Ano yung tayo niyan? Siyang mag-aano dyan, kumbaga, tutulong sa atin dyan pagdating sa mga PNP kasi dati naging PNP chief yan o yung si Soto, mga entertainer, di ba? Sa entertainment industry, kuha na kagad natin yan. O yung mga tulpo, di ba? Kaya siguro ang deal nila doon sa alyansa ng mga mambubudol, wala kayong gagastusin. Ang panggagastos natin galing sa kickback ng mga flood control project. Malamang hindi ko natin sinasabi yun ang nangyari. Yun ang mga posibleng siguro posibleng naging deal kung bakit. Kasi nakita nyo naman mga kababayan, pabagsak ang approval at trust rating nitong si Marcos Jr. Tapos sasali ka pa sa alyansa. Diba? Tapos makikiisa ka pa sa kung ano mang kabalbala na gusto mangyari ng presidente. Siguro na ganun ang deal nila. Ni pison duling, wala kayong gagastahin kung sakaling sumali kayo sa alyansa. At yun na nga mga kababayan, nakapagpanalo ho sila ng iilang mga kandidato noong nagdaang eleksyon. Rumekta na ho tayo ngayon sa mga maiinit na balita ngayong araw ng Lunes. Ang papanoorin ho natin dyan sa Pulso ng Bayan, DZAR 1026 News. Siyempre, pagkaaraw ng Lunes, bago ho natin panoorin si Ted Pailo, kung sino-sinong angkor yan. Kay ano na lang ho ako, kay Sir Admaro, dito ho sa DZAR 1026 News. Game! Samantala, sa ibang balita, pinangalanan pong isa sa mga kasabat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa drug campaign, si Senador Bongo. Batay po ito sa inilabas na dokumento ng International Criminal Court noong Pebrero 13 na hindi redacted version ng dokumentong naglalaman ng mga sakda laban kay FPRRD. Sa isang pahayag, tinawag ni Senador Go na hindi makatarungan ang pagkakasama ng kanyang pangalan bilang co-perpetrator. Ibinahagi niya na tanging kapakanan lamang ng publiko ang iniisip nila ni FPRRD nang manilbihan pa siya bilang assistant nito mula 1998 hanggang 2018. Anya, wala ring kaugnayan sa tunay niyang tungkulin o mga tungkulin at responsibilidad bilang assistant ang anumang pinapatupad noon sa drug war campaign. Kaugnay nito, sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na pag-uusapan ng Senado kung ano ang magiging hakbang ng kapulungan sakaling ipaparesto o maaresto sina Senador Go at Senador Bato de la Rosa. Samantala, nakatakdang basahan po ng sakda sa Sandigan Bayan ngayong araw si dating Senador Bong Revilla Jr. para sa kanyang malversation case kaugnay ng anomalyang flood control projects sa Bulacan. Matatanda ang naantala pa rin noong nakaraang linggo ang arraignment dahil sa kanyang mga pending motion kaugnay ng hiling nito na mapasura ang kanyang kaso at iba pa nitong apila sa anti-graft court.
Inaasahan na bandang alas 8:30 ng Lunes na umaga ang arraignment na inaasahan namang personal na haharapin ng dating senador. Una nagtumangging maghain ng plea si Revilla para sa isa pa nitong Kawawa ho itong si Senator Bong Revilla. Aga yung alam naman ho natin kung sino nga talaga yung mga tunay na mastermind dyan. Partida, kasama ho yung si Bong Revilla sa mga taga-alyansa. Ganun ho sila kawalang ya. Hindi naman natin sinasabi na porket kasama nila sa alyansa ay kailangan nilang palusutin. Hindi ho yun ang atin dito. Ang sinasabi ho natin dito na kaya ho nilang ibenta yung mga kaalyado, kaalyansa nila para lamang iligtas ang kanilang mga sarili. Dahil alam nila sila hong nasa gitna dito sa napakalaking skandalo na to ng flood control. itong kaso na graft case kaugnay naman ng sinasabing ghost projects sa Pandi, Bulacan na naging dahilan para ang korte ang nagpasok sa kanyang not guilty plea. Matatandaan na pinabulaanan ni Revilla ang mga akusasyon laban sa kanya at nagpasaring pa paano nakatutulog ang lahat ng nag-aakusa sa kanya sa flood control scandal. Samantala, nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga si Attorney Rowena Guanzon, dati pong COMELEC Commissioner. Attorney, good morning. Yes. Jade at Anwar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Hello, good morning. Can you see me? Hindi pa po, Attorney. Try lang po natin. Ito. Ayan. Pero naririnig po namin kayo, Attorney. Andali lang. Okay po. Ayan. Okay, siguro balikan lang natin si Attorney Rowena Guanzon, ang dating COMELEC Commissioner. Kaugnay nga pag-uusapan nga natin itong ang balitang napabilang yung 8 individual, personalidad nga kaninang nabasa ni Partner Admar. Kabilang na si Senator Bongo at itong si Senator Bato de la Rosa at iba pa na sinasabing indirect co-conspirator nga dito sa drug war campaign ng nagdaang administrasyon. At subukan natin kung okay na si Attorney Rowena Guanzon. Attorney! Hello po. Ayan, nakita Ayun. na namin kayo, Attorney. Ayan, napakaganda ni Attorney. Good Morning. morning, good morning. Attorney, ito nga po, ano pong Attorney, reaksyon ninyo? Happy Monday. Anong narinig po ninyong balita na 8 individual nga ng nagdaang administrasyon ay pinangalanan ng ICC prosecution na kabila nga doon sa tinatawag na indirect co-conspirator. Pwede ho ba niyong paliwanag yan sa ating mga kababayan? Ano nga po ito? Kaya sila dinadamay dyan na indirect conspirator Yan. kasi kailangan mapatunayan ng prosecution doon na yun ay isang planado o naging policy. Hindi lamang siya parang random ba? Yung crime, na sinasabi nilang crime, yun ay isang policy nung administrasyon daw ni former mayor. Mayor ba yata noon si former President Duterte. Kaya ako naman, nagtatanong ako, bakit kasama dyan sina Attorney Vit Aguirre? Hindi pa naman siya, nung mayor hindi naman siya ang Secretary of Justice doon, di ba? Mayor pa lang noon correct, si Duterte. So, ang sabi niya sa akin kanina, dahil daw nag-abogado siya kay Duterte nung mayor, si former president. Alam niyo po kami mga abogado, namimili din kami ng kliyente, pero may sinumpaan kaming oath na gagawin namin ang makakaya namin para makakamit naman ng hustisya ang aming kliyente at pangalagaan ang kanilang mga karapatan. Kaya pag dinadamay po ang abogado sa mga kaso, parang hindi naman yata tama yan, maliban na lang kung yun na nga, they're trying to say nga na conspiracy daw. Conspiracy. So, pag dinadamay nila yung pati abogado doon, pati ibang tao, hindi ko naman kilala yun eh. Opo. Ang sinasabi ko po kasi,
Eh, sabi nila ng administrasyon na justice system is working. Eh, may local naman tayo na batas. Bakit hindi na lang dito yan elitis sila? Bakit hindi dito sila elitis? Bakit kailangan doon pa sa ICC? Pero alam nyo, hindi naman Mainit ho yung kayo dyan. kasagutan dyan kasi doon final ng complainant eh. Sinama sila doon eh. Pero ang tanong dyan, isusurrender ba ni BBM administration itong mga ito kagaya ng ginawa niya doon sa kay former president na Ako, ang kilatis ko dyan na Atty. Guanzon, di malabo. Di malabo. Base sa kasalukuyang political landscape natin, sa timpla ng politika sa ating bansa, dahil nga may pagkapraning itong presidente na to, isa ko kasi sa mga magiging hadlang yan si Senator Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, diyan sa impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Hindi ho natin gets, mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, hindi ho natin maintindihan kung bakit pinagpipilitan nila sino, sa tingin niyo mga kababayan, sino ang motibasyon ng mga galaw na yun ng ICC? Sino na naman ang nagbigay ng ideya sa kanila, nagipitin yung mga individual na yan na kaibigan, mga naging katrabaho nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang administrasyon nitong si Marcos Jr. Ang hindi naiintindihan itong mga individual na to, lumilitaw sa survey na si Sara Duterte ang susunod na maging presidente dahil siya talaga ang pinupustura ng mga Duterte supporter. Siya ang Duterte na mayroong mataas na pwesto ngayon sa pamahalaan. Okay? Halimbawa, ipagpalagay na natin, na-impeach nyo na si Vice President Sara Duterte. Sa tingin nyo ba kami mga Duterte supporter, magkakawatak-watak kami para iboto o magtutulong-tulong kami o wala na kaming choice at iboboto namin ang kandidato nito mga siraulo na to? Hindi ho mangyayari yan. Hindi ho mangyayari yan. Ang mangyayari ho dyan, lalo lang ho mabubuisit ang sambayan ng Pilipino. Kung sino man ang i-endorso ni BP Sara, dahil nga naman ano lang naman siya, ang tawag dito, hindi na lang siya pwedeng tumakbo. Perpetually disqualify na lang siya sa pagtakbo ng kung ano mga government post, di ba? Pero hindi naman ho siya pinagbabawalang ikampanya o endorso ang isang kandidato sa 2028. Hindi nyo ba nakuha na kung sakaling hindi makatakbo si BP Sara, pagka sinabi niya ang iboto nyo si Pulong Duterte, sa kanya nyo ibuhos lahat ng suporta para na gusto nyong ibigay sa akin, yun ang gagawin namin. Kahit anong gawin nyo, yung hagupit ng mga Duterte sa kawalang niya ang ginawa nyo sa sambayan ng Pilipino, makakamtan namin yan sa 2028. Kaya hindi tayo nag-worry. Hindi tayo nag-worry dito. Wala akong pag-aalala ni Katiting. Diyan siya ginagawa na lang yan. Una sa lahat, hindi mai-impeach sa House of Representatives, mai-impeach siya. Ngayon, yung mga mag-i-impeach sa kanya, ipagpalagay na natin, planado na yan, i-impeach na siya. Pero mapapaisip din sila. Di ba? Nag-TRICOM na tayo, nag-TWADCOM na tayo, kung anong COM na tayo, mataas pa rin na approval trust rating niya. Anong kaibahan nung hearing sa House of Representatives na walang humpay sa pagdaldal itong si Benny Abante doon sa gagawin nila sa Senado na merong mga abogado itong si BP Sara, hindi na pwedeng gawin yung style ng hearing nila dyan sa House of Representatives. Baka pagka nagsalita yung mga abogado nitong si Vice President Sara Duterte dyan sa Senado, imbis na nga masiraan nila itong si BP, baka mas, di ba? Hindi ho nila naiintindihan. Bakit ba pagkabahay itong mga to, hindi nila naisip na, paano na lang, okay, ma-impeach natin si Sara. Ibig sabihin ba, wala nang kaalyado mga Duterte na uupo sa 2028? Hindi na ba kaalyado nila ang uupong bilang presidente? Ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo mga kababayan, kung sino man ang i-endorso ni BP Sara, worst case scenario, hindi si BP ang maging presidente. Worst case scenario, hindi siya makatakbo sa 2020. Ito ang sinasabi ko sa inyo, makikipagbalagbagan tayo para ikampanya kung sino man ang i-endorso niya. Yun ang atin dito.
vice president at president, kung sino man ang i-endorso niya, talagang balagbag ho yan mga kababayan. Yan hong ating sisiguraduhin dito sa PHFD. Kaya wag pa kasigurado itong mga taga-administrasyon na kung sakali hindi maka takbo itong si VP Sara, ika nga solve ng mga problema nila. Hindi pa, lalo lang madaragdag ang problema niyo pagka hindi niyo pinatakbo itong si VP Sara. Imbis na ika nga kahit pa paano yung mga solid supporter lang na mga Duterte ang babalagbag, magsusulidi pa yun yan. Anak ng toko, tinanggal niyo si Sara. VP, sinong gusto mong iboto namin? Yan ang gusto mo? O sige, dyan namin ibubuhos. Para saan? Para mabalikan lang natin yung mga siraulong humawalang ya dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun lang, ako honestly una na dyan, sige, ang sambayan ng Pilipino, issue ng mga maanumalyang flood control, pakulong lahat ng mastermind. Pero hindi. Hindi pwede yun. Unahin natin si Tatay Digong. Yung mamang nagsakripisyo na nagbigay ng pag-asa sa sambayan ng Pilipino sa nakalipas na 6 na taon ng administrasyon niya, pinakulong nitong mga siraulo na to. Unahin natin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pauwiin dito yan. Kung may kasalanan yan, dito natin ikulong yan. Ganun lang naman ako, simple yan. Yan. Hinuli ni Torre na walang kung ano-anong legal basis. Wala man lang confirmation of a domestic court, yung kanyang papel na, at wala rin siyang papel na pinakita dun kay former president. Kaya tinatanong nga ni Digong dun on what basis? On whose authority? Kaya I really oppose that kasi hindi naman tama yun. Kaya sinasabi nila, pro Duterte ako. Hindi po. Alam niyo naman na hindi ko binoto si Digong kahit na magkasama kami mag-mayor noon. Iba naman ang aking mga paniwala sa kanila. Pero bugado po ako. Kailangan po rule of law. At saka naman sabihin ni Torre na hihilahin ko yan. Doon na talaga ako nagalit na ako doon. Doon na napundi. Bakit na wala namang modo ito? Wala na. Just throw away all the rules of the of conduct of public officers nung ginawa yun ni Torre. Kaya doon po nagsimula yung naging vocal na ako sa pag-treatment nila doon sa kay Digong. Ang naman sa mga complainant, kung doon nila pinail yan, syempre ang ICC, mag-i-insist siya ng jurisdiction niya. Kahit na hindi na tayo member doon. Kasi nga, nangyari daw yun nung member pa ang Pilipinas. Granting. Pero hindi kailangan silang i-surrender ng administrasyon BBM kung talagang ayaw niya. Dito nyo nalitisin yan. Dito nyo na sila litisin. Yun po ang opinion ko dyan. Opo. Pero itinuturing ho ba ninyo ito, attorney, bilang isang legal issue o isang political issue? Dinadivert parang ganun po yung dating sa inyo. Lahat naman ang ginagawa nitong BBM gang na ito, political. Impeachment niya yan, political. Itong sa, what do you call this, EJK, political din ito. It may not have started as political on the part of BBM gang, pero yung paghuli sa kanya, pag-capture, they just really bodily, whisked him to the Hague. That's political. Kasi may choice doon si BBM na hindi niya ibigay. Tingnan niyo ang Israel. Tingnan niyo yung si Putin. Kasi they're strong countries. They are powerful countries. Ba't kami surrender ng citizen namin sa inyo? Wala kayong jurisdiction kung ayaw ibigay. Di ba? Kaya itong si BBM talagang hindi ako naniniwalang mabait itong tao. Adik kasi, kaya ganyan ang mga desisyon niya. Okay. Iba-iba. Lalo na yung foreign policy, diplomacy natin ngayon. Ano ba ito? Flip-flopping?
Ito naman si BBM, parang hindi mo na maintindihan kung tawag ba doon? Ganun ba? Ganun. Kala ko ba kalaban mo ang China doon sa ASEAN? Halos kulang na ng murahin niya. Tapos ngayon, kamayan din pala niya yung head of state. Alam mo ito talaga si Bonggit. Alam niyo ako, wala naman akong problema from the start eh. Nung nanalo siya, sabi ko, good luck. Sana naman maging successful ka. Ito, wala talagang magawang tama itong taong ito. Dahil napaligiran siya ng mga Si Raulo. pinapapit lang siya. At do not underestimate him, ha? Kung may gusto siyang gawin, gawin niya rin. Kagaya ng 100 billion na insertion na yan. May kickback siya ng 25 billion. Kaya po ang sinasabi ko, dito niyo nalitisin yan. Pwede naman magsabi si Bongbong na, hindi na. Nakuha niyo na si former President Duterte. Tama na, dito na namin nililitis to. Pwede naman eh. Kaya lang, gusto niya talaga, ubusin niya lahat ng support ni mga Duterte, ubusin niya sa politika at lahat ng mga supporters, ubusin niya para unopposed sila sa 2028. Lalo naman nagagalit ang mga tao. Opo. Abay, kahit siguro... Kasi kung totoo yung ideya na ang mga tao ay naghahanap ng hustisya dito sa issue ng EJK o yung di umanong EJK na nangyari nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, bakit nung napadala siya sa dahig, lalong tumaas ang approval at trust rating nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nitong si VP Sara. Tatay Digong nga, wala na nga sa Malacanang. Tinitignan pa rin ng approval at trust rating niya. Ganun mo kalupit si Tatay Digong. Kalabaw ang kalaban niya ni Martin Romualdez sa 2028. Mananalo pa yung kalabaw ko eh. Aray ko. Sabihin mo lang sinong kalabaw mo, attorney. Para ngayon pa lang, alam na ng mga kababayan sino susuportahan nila. Pambihira, oo. Saka natin pag-usapan yung yung 2028 pag malapit-lapit na. Pero attorney, so ngayon, dahil Attorney, kung sakali, tumakbo ka ng pagka-senator kahit nasa ticket ka ng kabilang parlor, amin ka naming susuportahan kung kulang kami ng isang ticket at nailagay na namin sa pwesto. Ngayon, kung nakasama ka sa ticket namin, hindi na pinag-uusapan yan, di ba? Huwag mo na sabihin sa amin, iboto mo kami, ipapangampanya ka pa namin. Ganun katindi yun, attorney. Ano na lang, kulang na lang sa 2 taon, mag-election na, attorney, mag-desisyon ka na, di ba? kalanan sila, possible na maglalabas ng arrest warrant. Pero kaya nga, sabi mo, kahit may batas na tayo, nakalatag na dyan, na hindi basta-basta mong kukunin, isusurrender, isusuko ang isang Pilipino sa ICC. Pwede pa rin gawin ng administrasyon by hook or by crook na talagang ipadala itong 8 individual o personalidad na ito na nabanggit ng ICC. Opo. Kasi yun, kahit dun sa kay former President Duterte, wala namang warrant dun eh. Interpol notice lang yun eh. Pero labag sa batas yun, Talagang di ba? Inawa lang nila dahilan yun eh. Kaya, kung ako dyan, total, si Aguirre, abogado naman, pumunta siya ng Supreme Court. Noon sa kay former president, nagtago sila lahat. Si Tory lang yung, hinarap nila sa tao. Parang, ginawa na lang ng gago yung kababayan ko Unos authority, sabi ni Digong, sabi ni my authority. Ngayon lang ako nakakita ng chief PNP na may na may authority. Ano ba yun? Secretary of Justice ba yun? Pwedeng pumirma na. Ano ba yun, Judge? Alam nyo, kasi ito, mga Pilipino, tayo po, wag na po tayong pumayag na ito, martial law. Kukunin na lang tayo. Walang warrant verified ng domestic court.
Nagagawa na lang sila ng kung gusto lang nila na ibigay sa ibang jurisdiction, pwede. Yun na nga, kaya sinasabi natin political yung galaw na yan ni BBM Gang. Opo. So, ang nabanggit po Lalawas yung ninyo, bigato eh, no? ang po pwedeng Hindi. gawin ng depensa, itong 8 individual na nabanggit ay po pwede silang pumunta sa Supreme Court kahit na wala pang attorney. Kopya ba? A formal That copy? there is a serious danger to the deprivation of their liberty. Oh. Ayoko mag-abogado dyan kay Bitagiri kasi matalino naman yan eh. Opo. Grabe ang talino siguro nitong si Vitagiri kasi hindi lang itong si dating Pangulong Rodrigo. Tsaka pagka itong ali na to, sinabi niyang matalino ka talaga. Ganun pa talaga kagaling itong si Vitagiri. Matindi itong si Vitagiri, Okay. Pero, pumunta sila ng Supreme Court para Galing, matestingan na ito. Kaalaman, Ka-landmark case na ito. Opo. Grabe. Attorney, Grabe na. Ano bang ginawa ng BBM Gang na ito sa bayan natin? binaboy. Kaganda-ganda ng... wala na. Pati ekonomiya, bagsak. Hindi lang bagsak, wasak na. Corruption Wasak. index, sabay salutatorian na tayo dyan sa corruption. Malapit na po tayong maging valedictorian itong si BBM. Tapos sasabihin niya, hindi naman po tayo number 1 sa corruption, sa pinaka-corrupt. Third lang tayo. Okay na po yung third. BBM. Magnanakaw ka talaga. opo. Attorney si Partner Admar, kasama ko po dito, may mga katanungan po. Attorney, maayong aga, maayong buntag. Nabanggit nyo rin kanina na yung pabago-bagong isip ng ating Pangulo kasi in fact noong April 15 nung siya ay nakapanayam ng grupo or ng Foreign Correspondents Association of the Philippines, April 15 yata ito, 2024, abay ginit siya during that time na hindi niya isusurrender kahit may warrant of arrest itong si kay Pangulong Rodrigo Duterte from ICC. Hindi ba siya pwedeng mayroon ba siyang maaaring pananagutan dito po, attorney? At may ituturing na po ba itong pagsuko sa ating soberanya kasi kinikilala din niya na wala na sa ating jurisdiction kaya hindi pwedeng umiral yan sa bansa. Hindi naman siya nasusurrender ng sovereignty. Pero nagpapakita siya na talagang weak siya na leader. Abay, kung strong leader ka, di dapat dito mo niliti si Digong. Bakit? Si GMA, dito daw naman nila kinulong. Dito rin nila kinulong. Yung pinail kasi yan ng complainants at the time, si Duterte pa ang presidente, if I am not mistaken. Hindi na siya presidente nung dinakip siya. Bakit? May local naman na batas dyan. Yun nga naging basis din nila eh. Bakit din daw nila na kailangan ng... ang problema talaga nitong BBM administration, BBM Gang, no? gusto pa rin nilang maging presidente sila sa 2028. Gala yung BBM Gang na ito para patuloy yung pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Correct. Nakakatakot na pong manalo ito uli mga ito. Dahil tingnan nyo naman sa nangyari sa atin. Bagsak na ekonomiya natin. 2.4 million ang Pilipino walang trabaho. More than kalahati sa ating mga kababayan ay nakakaranas na ng gutom. Ang solusyon nila, ayuda. Bigas na tag 20 pesos. Abay, kung hindi na to Presidente si Bongbong Marcos, padaanin nyo yan sa kalye, duduraan yan ng mga tao. Opo. Attorney, lipat naman tayo ng... Ganyan na kagalit ang mga tao. Alam niyo ako, gumagala po ako eh. Hindi po ako dito sa mga high class lang ng mga lugar gumagala. Gumagala din po ako dun sa mga what do you call this? Yung mga market. Kausap ko mga rider, mga street cleaner, mga labandera. Talagang papatayin na tayo sa gutom nitong BBM Gang na ito eh.
Tapos sila, kukobra pa ng sweldo. Yun pong sinasabi ko kay Secretary Ralph Recto. Pinapaabot ko po kay Secretary Ralph Recto, huwag mo kaming tingnan dito na parang uutang ka uli.